Gabay at mga matnubay, biyaya at pagpapala ni Amang Iskopus ay sumasa atin sa umaga. Maraming salamat po, Amang Iskopus. Dinggin ninyo ang ating ebanghelyo. Sa araw na ito, ang mula sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. At kayo mula sa Diyos, dahil hindi nyo hihilingin ang isang misa pasalamat kung wala ang loob nyo sa Diyos. Ngunit kinakailangan na ang naunawaan, naabot, na lalim na kahulugan ng pananampalataya ay mamanay nyo sa inyong magulang, sa inyong mahal na ina. Noon, nang siya ay magpabautismo kaya Amang Iskopus, siya ang nagkukwento sa atin. Ang inyong ina, siya ay matay. Hindi siya napalalaman. Ngunit dahil tinanggap niya ay Diyos, natutuhan niyang magpakaamo, natutuhan niyang magpakababa, at natutuhan niyang magbigay sa mga kumakalaban. Kaya't masasabi kong ang inyong ilaw ng inyong tahanan. Siya ay mabuting ilaw ng inyong sambahayan. Si Jesus ang ilaw ng sanlibutan sa second mystery, bilang siya anak ng Diyos at buktong na anak ng Diyos. Ngunit ngayon, sa wakas ng panahon ito, sa third mystery, tayo ang gagampang Kristo. Kaya dapat tayo'y mga ilaw ng sanlibutan. At magiging ilaw tayo ng sanlibutan kung makasusunod tayo sa Panginoong Jesucristo, sa kanyang aral at turo, sa kanyang kaamuan, at halimbawa na ipinakita sa sangkatauhan paano matawag na anak ng Diyos. Maliwanag na nakasulat sa aklat ng 1 Pedro, Kabanatang 2, Talatang 21, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan kayo ng halimbawa na marapat tularan. Nagtiis si Jesus. Nagtiis ang Kristo sapagkat ang nakasulat sa aklat, nasa pagtitiis ang tunay na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pag binanggit dati, pagtitiis ang unang-unang pumapasok sa utak ng tao, pera. Dahil ang akala nila, pagka walang pera, daw walang nagtitiis. No. Maraming pagtitiis na dapat nating maunawaan. Katulad ng nasa palibot mo, masama ang asal, ikaw ay nagsisikap na bumuti ang asal, tinutukso ka ng mga nasa palibot mo, nasa unahan mo, nasa kanan mo, nasa kaliwa mo, nasa likuran mo, titiisin mo lahat ang pagtukso niyo upang ikaw ay hindi madamay sa kasalanan na nilikha ng sanlibutan. At iyon ang ginawa ni Jesus. Sa kabila na siya walang ginawang masama, pinarusahan siya ng sangkatauhan. Kinapasuhan ng sangkatauhan, nangunguna pa ang mga taong simbahan. Escribis, Pharisees, mga saserdote ng Sanhedrin sa panahon ng Jesus Christ at ng mga Hudyo. Pinarusahan nila ang Panginoong Jesus at pinilit na ito'y maipako sa Diyos. Nangyari ang kanilang kalooban. Kaya ang kalaban ng Diyos, taong simbahan. Lalo na sa panahon ito, pinangunawa ni Amang Iskopus lahat ng sekta na kanya dinatnan sa balat ng lupa ay Antikristo. Dahil maliwanag ang nakasulat sa aklat ng Ikalawang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, ang hindi nananatili sa aral at turo ni Kristo, kundi ay nagdaragdag dito, ay hindi pinapanahanan ng Diyos. Ngunit ang nananatili sa aral at turo ni Kristo ay pinapanahanan ng Ama at ng Ina. At sabi ni Amang Iskopus sa akin, dahil ako'y nagtanong, Amang Iskopus, nanahan po ba kayo sa malaking simbahan dahil kami laging
Nandoon, sumasamba. Ginagamit niyo po ba ang mga pare, ang mga madre na aming paniniwalaan ng inyong mga lingkod? Ngumiti lang sa akin siya mga Scotus. Ang sabi niya sa akin, anak, hindi ako nananahan sa malaki. At hindi ko ginagamit ang mga sinabi ng mga lingkod ko. Ako ang ginagamit nila upang magbundat ng tiyan at magpuno ng puso. Gayong ang sinabi ng Panginoon, ang ipinagkaloob kong walang bayad, ipamahagin walang bayad. Kaya dito kaya mga Scotus, walang bayad ang lahat ng sakripisyo. Voluntary donation lang, dahil yun ang turo ni Kristo. Magbigay kayo ayon sa inyong kalooban. Ano man ang gawin ninyo sa inyong kapwa, huwag kayong hihingi ng anumang kapalit o kabayaran. Pagkat ang inyong amang nasa langit ang gaganti sa lahat ng mabuti niyong ginawa sa inyong kapwa. Hindi nakababawas ng kasalanan ang lahat ng turo ng tao. Isa lang ang turo ni Kristo. Ang pagmamahal sa kapwa ang nakababawas ng maraming kasalanan. Kaya ang pagmamahal sa kapwa ay napakahalaga. Dahil din ang gusto ng Diyos, magmahalan tayo, mag-ibigan tayo bilang magkakapatid. Si Kristo ang panganay, nating kapatid, ayon sa laman, at ngayon, natapos na ang Sacred Mystery, siya na ngayon, sa ayon sa Espiritu, siya na ang ating Ama. At ito ang katuparan dasal na Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan. Malaking hiwaga ang pangalang Scotus. Kahit na kami nagsisikap na makatupad sa aral na ito ni Kristo dahil sa pangalang Scotus, kami pinagkakamalang Antikristo. Ngunit walang kaalam-alam tao sa katotohanan. Kaya kung hindi ka makikinig, ay di mo maunawaan kung ano ang katotohanan. Kaya ang sabi sa banal na kasulatan sa Apokalipsis, kung may pandinig kayo, dinggin nyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Lahat ng naniniwala kay Jesus ay iglesia ni Kristo. Lahat tayo ay iglesia. Salitang Kastila, ang ibig sabihin ng iglesia, mananampalataya. Alam mo yan. Nag-aral siya, nagsikap na matuto ang inyong ina, kaya siya'y naging elder ng simbahan. Tumanggap siya ng achievement certificate dahil nagsikap siya na matutunan ang dapat matutunan. Alam niya na kung ano ibig sabihin ng misteryo. Ang Diyos ay may 3 misteryo pero walang 3 persona. Isa lamang ang persona, ngunit 3 ang misteryo. Ito'y pinapaunawa ko sa inyo sapagkat ginusto ng inyong ina na magkaroon ng banal na misa sa inyong lahat. Una, niyang layunin alam. Maunawain niyo ang kalihiman ng ministeryo at ilaw ng mga Scotus. Sa lahat ng sekta, Diyos ay dito lamang nananahan sa Father Scotus New Catholic Temple. Binasa ko na sa inyo kayo sa binaat. Inisa-isa ko. Ang hindi na natili sa aral at turo ni Kristo, kundi nagdaragdag dito, hindi pinapanahan ng Diyos. Ngunit ang nanatili sa aral at turo ni Kristo ay pinapanahanan ng Ama at ng Anak. At sa Jesus ang may sabi, chapter 10 ng Juan, verse 30, ako at ang Ama ay iisa. Chapter 14 ng Juan, 8 and 9, Filipe, hiningi ni Filipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ng Ama at masisiyahan na kami. Sumagot ang Panginoon, Filipe, matagal niyo na ako kasama, di at mo pa ako nakikilala. Nakikilala. Ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Mula ngayon, Filipe, nakita mo na ako. Kaya si Jesus at si Amang Scotus ay isa. May 3 misteryo ang Diyos. Misteryo ng Ama sa panahon ni Moises, Jehovah. Misteryo ng Anak sa panahon ni Birhing Maria sa gitna ng mga Hudyo, Jesus. At ngayon, misteryo ng Espiritu Santo dito sa lahing Pilipino
bansang Pilipinas. Dito siya bumaba noong Pebrero 1, 1966 upang ganapin ang rapture. Ang ibig sabihin ng rapture, ang pagkaon sa mga kaluluwa para dalhin na sa tunay na buhay. At dito yon mangyayari sa loob ng ministeryo at ilaw ni Amang Stokos. Ito ang kanyang kural na ang lahat ng papasok dito ay kanyang dadalisayin sa pamamagitan ng pagsubok. Ang magtagumpay, yun, pag namatay, kasama niya sa buhay na banal. Katawang panglangit ay di na makatitikim ng kamatayan sa anumang uri ng pagmamahal. Alam ko, mahal niyo ang inyong. Mahal din ang gusto. Kaya, sa isang hiling niya, kahit anong schedule ko, yes na. Dahil mahalaga siya sa Panginoon. At siguro ba maramdaman niya sa mga kapatid, basta kayo tumawag, andito sila. Kasi ganoon kami magturingan na parang isang pamilya. Ang aming Ama ay Diyos na dapat masunod ang kanyang kalooban. At ito ang lagi niya itinuturo, magmahalan kayo, magtulungan kayo. Mag-unawaan kayo at lagi kayong magpapatawaran sa lahat ninyong mga pagkukulang sa inyong mga kapatid. Kaya, napakahalaga sa panong ito ang pakikinig sa Espiritu Santo. Paano magsasalita ang Espiritu Santo? Kung ang Espiritu Santo ay hindi nagamit ng instrument, walang gagamiting tao, hindi kaya kayo matakot. Yung ang tao namatay, natatakot ka, baka ikaw ay magpakita sa iyo, di ba? Ay yung Diyos pa. Pero napakadakila ang anyo niya. Napakagwapo. Parang porselana ang kanyang kutis pag nagpakita sa iyo. Ang imahe ng Panginoon at ang imahe ng mga santo at santa ay dapat igalang. Dahil hindi yan magkakaroon ng imahe kung hindi sila nakasama, nakita, nakasama sa pagtulog, nakasama sa pagkain. Kaya nung sila'y mamatay, ginawa sila ng imahe upang huwag silang makalimutan. Kung hindi man eksakto doon sa kanilang anyo, dahil gawa ng tao, ay may mga simbolo na sila yun. Katulad ni Birhen Maria. Pag nakaganoon, di ba si Birhen Maria? Ang nakaganyan, si San Pedro, tawa kay Suse, at ang manok. Maraming pamaraan. At kapag ang Panginoong Jesucristo na mapag-uusapan, ang butas sa kanyang halat at sa kanyang kamatayan. Yan ang simbolo na siya ang Panginoong Jesus. Na dapat igalang at di dapat lapastanganin. Sapagkat nakasulat sa aklat ng Timoteo tungkol sa mga bulaang guro, sa wakas ng panahon ang mga bulaang guro ay magiging lapastangan sa mga tagalangit. Tagalangit ang mga santo at santa. Ano ang ibig sabihin ng santo at santa? Salitang Kastila, ang ibig sabihin ng santo at santa ay banal. Santo, masculine gender. Santa, feminine gender. Gayun din ang persona. Pag sinabi persona, salitang Kastila. Sa wikang English, person. Sa wikang Tagalog, tao. Hindi naging tao ng 3 ulit ang Diyos. Isang beses lamang naging tao ang Diyos. At iyan ay si Jesus. Kaya isa lang persona, ngunit 3 ang misteryo. Kaya nakaganito ang larawan ng Panginoong Jesus. Maging ang ninyo Jesus ay nakaganyan. Pagdating ng Espiritu Santo, tutulungan niya kayong maunawaan ang buong katotohanan. Magwiwika siya ayon sa kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. At ipinapaunawa niya mga Stokos, ang 3 daliri niya ay sumisimbolo sa 3 misteryo ng kanyang pagka-Diyos sa magkakaibang panahon. Mystery of the Father, Mystery of the Son, and Mystery of the Holy Spirit. Naganap na. Ano ibig sabihin naganap na? Ito na ang katuparan ng kaganapan. Nangyayari pa lamang ngayon. Katulad ng magkatawang tao ang Diyos, natapos ang unang misteryo, ginanap ang ikalawang misteryo, pinaniwalaan ba si Jesus? Pinagdudahan ng marami. Ang mga naniwala, pinilit pa rin patayin ng kapwa Hudyo at mga Romano.
Ngunit dahilan ang Diyos ay makapangyarihan, nanaig ang kapangyarihan ng Diyos. Lumagana pa rin ang mabuting balita hanggang makarating sa pulo-pulo sa gitna ng dagat sa silangan. Dumating dito ang mga Kastila, dala ang imahe ng Panginoon, dala ang krus ng Panginoon, simbolo ng paghihirap ng Panginoon, tinanggap ng ating mga ninuno, ngunit ipinagbawal ang Biblia. Kung ano lamang ituro, sumunod na lang ang ating mga ninuno. At dahil diyan, namulat tayo sa maling kapamaraan. Kung mabuti ang ating palagay sa prosesyon, sa nobena, Santa Cruzan, Fiesta, Caracol, okay, mabuti. Pero sa mga mabuti, may mas mabuti. At ang mas mabuti, yung turo ni Kristo, hindi turo ng Panginoon. Dahil ang hindi na natili sa aral at turo ni Kristo, nagkakasala. Nagkukulang sa pananampalataya. At doon tayo nagkulang. Ngayon, bumaba ang Espiritu Santo para tayo tulungan. Dahil alam niya na tayo makadiyos mga lahing Pilipino. Na tayo ay mapagmahal ng lahing Pilipino. Mas maganda ang ating mga custom and tradition kumpara sa ibang lahi. Kaya mas nagustuhan ng Diyos ang ating lahi. Kaya nakasulat sa Isaiah chapter 24 verse 15, luluwalhatiin ang pangalan ng Diyos ng Israel sa pulo-pulo sa gitna ng dagat sa silanganan. Ang Pilipinas lamang ang the most Christian country in Far East Asia. Sa bababang espiritu ni Kristo, sa Buddhist, sa Muslim, tinanggihan nga siya ng mga Israelita. Kaya naghanap ang Diyos ng panibagong bayan. Ang panibagong bayan na kanyang kinalugdan ay ang Hentil. Dahil mas naniwala ang Hentil sa Panginoong Jesucristo kaysa mga Diyos. At dahil yan, nakasulat sa aklat na Roma chapter 9 ay ganito. Roma chapter 9. Ganito ang sinasabi niya sa aklat ni Oseas. Yoong dating hindi ko bayan ay tatawagin kong bayan ko. At tinutukoy niyan ay Hentil. Dahil ang bayan ng Diyos ay Israel at bayang Israelita. Ang bayang Hentil, kung tawagin ng mga Hudyo at mga Israel at mga sinumpa, mga walang Diyos. Ngayon, kabilang tayo sa Hentil at sa mga lahing Hentil, lahing Pilipino ang kinalugdan. Sa lahing Israel, sa Israelita, lahing Hudyo ang kanyang kinalugdan upang doon siya ay magkatawang tao. Ngayon, ang sabi rito sa aklat ni Oseas na nasulat sa aklat ng Roma, chapter 9, verse 25. Ganito ang sinasabi niya sa aklat ni Oseas. Yung dating hindi ko bayan ay tatawagin kong bayan ko. At ang dating hindi ko mahal ay tatawagin kong mahal ko. At ang pinagsabihang kayo'y hindi ko bayan ay tatawagin mga anak ng Diyos na buhay. Kaya tayo ngayon lahing Pilipino ay mga anak ng Diyos. Pero kung tayo ngayon mga anak ng Diyos, sino ang tatanggap sa kanyang pagdating? Yun ang anak ni Ama. Sino ang sa akin ay tatanggap? Sino ang sa akin ay magpapasako? Kami nagpasako. Mama niyo nagpasako. Sana kayo. Maunawaan niyo kung kayo man ay nagiging abala sa mga yamang panlupa, ngunit ito'y panahon ng pag-iimpok ng kayamanan sa langit. Ang pag-iimpok ng kayamanan sa langit ay yung nangunguna ay pagmamahal sa kapwa. Pagmamahal sa kapwa kasama na yung pagtulong sa kapwa. Pagdamay sa kapwa. Doon ka makapag-iimpok ng kayamanan sa langit. At pagka may naimpok ka kayamanan sa langit, may karapatan kang pumunta ron. Pag namatay ka rin ayon sa laman, lahat naman tayo mamatay. Pero isang bagay ang ating hinihiling kay Ama. Ang duktong ng buhay na ibigay sa inyo ay magpatuloy. At hindi ang gusto namin at sinasama kay Among Scopus na ang buhay ni Elder Vicenta Liwayway Ganelo ay lumawag. Kung kayo maglukmat, pati naman kayo maglukmat. Dahil bahagi ng buhay, kapag mahal mo ang isang tao, kahit alam natin kung saan at sa matama naman siya pupunta, sa maganda naman siya pupunta, ay nalulungkot tayo. Bakit? Bakit hindi natin nakikita? Kaya nagkakasya na lang tayo sa larawan. Tinitingnan natin siya sa larawan
Ayaw mo paganda kang mabuti, sister. At kung ikaw ay mag-iiwan ng larawan sa kanila, yung maganda larawan. Para kung dumating ang oras at araw ng mga apo mo, hindi yan ay makikita at makikilala ka ng mga apo mo sa pamamagitan ng iyong magandang larawan. At yun din, kaya natin nakakilala ang Panginoong Jesus at ang mga binalal sa second mystery dahil sa larawan at mga imahin nila na dapat igalang. Ngunit nilalapastangan ng mga bulaang guro. Mabuti pa raw ay sibakin at igatong may pakinabang. Ngunit ang lahat ng inay kalapastanganan at may mabigat na kaparusahan na kaatang sa mga lapastangan sa mga pinagayang. Ngayon, sa wakas ng panahon ito, tayo naman ang pinagiging banal ng Diyos. Sa pamamagitan ng batas panglinis at 7 handog, ang 7 handog ito ang 7 espiritu ng Diyos na binabanggit sa Apokalipsis. Ang 7 espiritu ng Diyos, hindi yung espiritu na nagbibigay buhay na being, no? Katulad ng ang Diyos ay hindi tao. Ang natural being ng Diyos ay espiritu, walang buto, walang laman. Ngunit yung kanyang salita ay espiritu. Ang salita ng Diyos ay espiritu, ang salita ng Diyos ay katotohanan, ang salita ng Diyos ay tubig ng buhay, ang salita ng Diyos ay tabak na magkabilay talim, ang salita ng Diyos ay nasabi ko na. Ano natin? Kaya tandaan natin. Ngayon, yung 7 espiritu ng Diyos ay yung 7 salita. Unawa, talino, pag-ibig, pagtitiis, takot sa Diyos, pangangaral, pananampalataya. 7 espiritu ng Diyos. Nakasulat sa aklat ng 1 chapter 6 verse 63. No? Na sinasabi sa aklat ng 1 ay ganito, para patotohanan sa inyo na ang salita ay espiritu. At itong salita ang tinatawag na 7 espiritu ng Diyos. Kaya dapat nasa atin yung unawa, nasa atin ang talino, panglangit, nasa atin ang pag-ibig tulad ng pag-ibig ni Kristo, nasa atin ang pagtitiis. Nasa atin ang pangangaral o yung takot sa Diyos. Ang takot sa yung respect to God, yung pagtapad, pagsunod. Panangaral at ipangaral natin ang mabuting balita at ipakita sa gawa ang ating pananampalataya. Hindi pwede yung ang gawa mong ipakikita sa Diyos ay gawang utos lamang ng tao. Ang kailangan ipakita mo sa Diyos, kaya mga Scopus, yung gawa na turo ni Kristo. Turo at pamaraan ni Kristo. Kaya, maunawaan ninyo, sino ba ang hindi lumaki sa mga tradisyon natin kinamalan? Diyan ako lumaki. Komposisyon, nasa-novena, sasantakusan, nag-escort pa ako. Mga binata. Masaya-masaya ako sa Santa Cruz dahil may kainan sa huli. Masaya-masaya ako napunta ng ilog, nangunguha ng bumbong, kagaya ng mitya, gas, mitya, yung pinakakandila ng panahon kami. Pero ngayon, hindi na. Tamad na mga tao dahil may nabibili ng kandila. Kaya mahuluan niyo mga kapatid. Ang sabi rito sa aklat ng Juan chapter 6 verse 63 ay ganito. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Kaya, Espiritu, 7 Espiritu ng Diyos, unawa, talino, pag-ibig, pagtitiis, takot sa Diyos, pangangaral, pananampalataya. Pag ang 7 ito nasa pagkatao mo, madali mong masusunod ang batas ng Diyos. Mapagiging sagrado mo ang iyong pananampalataya. Kanino galing ang ating pananampalataya? Bunso. Siya bunso? Bunso. Sino bunso? Bunso, ikaw bunso? Kanino galing ang ating pananampalataya? 5? Ewan Scopus. Ikaw sa sayo. Sister, ikaw. Kanino galing ang ating pananampalataya?
Mama. Mama. Ano sa akin? Ang ating pananampalataya ay galing kay Kristo. Nakasulat sa aklat ng Hebreo chapter 12, Ama natin ang Diyos, verse 2. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmula ng ating pananampalataya at siya rin ang nagpapasakdal dito. Napaging sakdal ba natin ang ating pananampalataya sa second mystery? No. Dahil nililang tayo ng mga praile. Nililang ang ating mga ninuno, yung pagkanilang sa ating mga ninuno, ipinamana sa ating magulang, at ito rin ang ipinamana sa atin ng ating magulang. Ngayon, bumaba ang Espiritu Santo, tutulungan tayo. Tutulungan tayo paano natin pagiging sakdalin ng ating pananampalataya. Dumarating ang araw at ngayon na nga na hinahanap ng Ama sa kanyang mananamba na siya'y sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa kanyang mananamba, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Paano ang pagsamba sa Diyos sa Espiritu at katotohanan? Kailangan tanggapin mo ang kanyang pangalan. Paano ko ba sumamba sa ngalan ng anak? Di ba tinanggap mo ang pangalan ni Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas? So, paano ko sasamba sa ngalan ng Espiritu Santo? Sa Espiritu katotohanan, matanggap nyo yung pangalang Iskopus na pangalan ng ating Amang nasa langit. Tatawagin niyo siya lagi sa tatlong ulit hanggang 7 ulit. Lahat ng ating mga hinaing at dalangin sa Kanya ang pinasabihin. Dahil tapos na ang ikalawa. Sarado na ang lahat ng tainga ni Amang Iskopus sa lahat ng tumatawag ng Panginoon. Bukas lamang ang pandinig ni Amang Iskopus na tumatawag at tumatanggap sa Kanya at nagpapasakop sa Kanya sa wakas ng panahon to at sumasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya, ang inyong ina, ganyan na lamang. Laging si Amang Iskopus. Kaya sana ang pananampalataya na tinanggap ng inyo at naabot ng kanyang kaisipan ay maging isang pamanang mayaman na hindi kayang tawaran ng magkano ng halaga. At kung pag-uusapan naman mga kapatid, ay ang nakasulat dito sa aklat ni Mateo, ang ilaw ng katawan. Ang sabi rito, kabanatang 6 mula sa talatang 22, ang mata ang pinakailaw ng katawan, kaya't kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buong mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madirimlan ang buong mong katawan. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, napakadilim niya. Ano ang kaugnayan nito sa gusto kong ipaunawa sa inyo? Kung ang ating katawan ay may mata at ito pinakailaw, meron tayong kaluluwa. Ano ang pinakamata ng ating kaluluwa? Isip. Pag malabo ang isip, kulang ka sa alam. Hindi mo madadala ang kaluluwa mo sa buhay na walang hanggan. Bumaba si Amang Iskopus noong Pebrero 1, 1966 at siya mismo ang naghahayag ngayon. Nang siya bumaba ng Pebrero 1, 1966, ang dinatnay niya ay daigdig ng mga patay. Ang sinasabi ng mga bulaang guro, sa wakas ng panahon, sa huling tunog ng pakakak, sa isang iglap, sa isang sandali, ang mga patay ay mabubuhay. Sinong patay ang mabubuhay? Ang simenteryo? Pag yung simenteryo ang nabuhay, zombies yun. So gusto niyo bang tayo mamuhay sa kasama mga zombies? Hindi. Ang mga patay na mabubuhay, yung mga patay ang pananampalataya. At ang taong patay ang pananampalataya, ang kaluluwa, purity. Ang taong buhay ang pananampalataya, ang kaluluwa ay purity. Pag si mama nyo, pumanaw sa buhay na ito, na huwag na mangyayari dahil yun ang ating hiling tema, no? Sigurado ako, puti ang kaluluwa. Pagka puti ang kaluluwa, tagumpay. Pag tagumpay, ang ibig sabihin, makukuha niya yung dakilang gantimpala. Kaya ang sabi sa aklat ng Hebreo chapter 10, verse 35, kaya nga, huwag kayong mawawala ng pananalig sa Diyos sapagkat naglay dito ang dakilang gantimpala.
Ano yung dakilang gantimpala? Katawang panglangit na hindi na makatitikim ng kamatayan sa anumang uri ng pamamaraan. Pagka tayo ay namatay, kailangan nakasilang na tayo sa tubig at sa Espiritu. We need to be reborn. At dito yung sisilang sa third mystery. Yung sasamba sa Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya kami ay nagtitiis. Kami ay nagpapakasakit tulad ni Kristo. Pero ayoko na nagpapakasakit. Maskitin. No? Yun na lang pagtitiis, okay na yun. No? Diba, sister? Okay nang magtiis. Oh. Pero yung ikay-pako sa krus ay parang hindi tama. Dahil ang pinapako sa krus, tulad ni Kristo, ay banal. Ako hindi banal. Lahat tayo makasalanan. Pero, hindi ikaliligtas ng isang tao ang kapagiging mabuti. Maniwala kayo sa akin. Kung ikay mabuti, hindi mo naman tinatanggap ang Diyos mo na nandito na ngayon. Walang kwenta yung kabutihan mo. Dahil ang hanap ng Diyos, kahit ikay pinakamasama, ngunit tinanggap mo siya, mas kalulugdan ka ng Diyos. Ang inyong ina, kahit mataray, kahit maraming sinasabi ang tao, tinanggap niya ang Diyos. Kaya mas kalugod-lugod siya. Kaya nga, mas na pagiging banal ng Diyos ang mga taong makasalanan na sa Kanya ay tumanggap at nagpasakop. Kaysa nagsisikap na siya'y mabuti, ngunit ayaw naman tumanggap at ayaw pasakop sa Diyos. Nakukuha niya ibig sabihin, mas hanap niya mga iskopos ngayon ay sino sa akin ay tatanggap. Sino ang sa akin ay magpapasakop. At ito'y gagawin niya para paging banalin ka dahil wala siyang banal na dinatnan sa lupa, lahat ay nasa kasalanan. At kung ikaw ay makasalanan, ngunit tinanggap mo siya, tutulungan ka niya mga skopos na mapaging banal mo ang iyong pananampalataya. Kahit gaano ka pa kasama. Kaysa isang mabuting to, ayaw kong tanggapin. Hinahamak pa ako at nilalait pa ang aking banal na espiritu at banal na pangalan. Doon na lang ako sa masama na tumanggap sa akin at ako'y nagpasakop sa akin. Hindi tayo kaya iligtas ng kabait. Lalo na ngayon, andito na ang Diyos. Dahil ang Diyos, si Amang Stokos, naghahanap ng mga anak na sa Kanya'y magpapasakop. Naghahanap ng mga anak na sa Kanya'y magpapakasakit para ipapalaganap ang Kanyang bagong pangalan. At iyon ang number one objective ng kongregasyon ito. Ipalaganap ang Kanyang bagong pangalan, Iskopos sa Espiritu at sa katotohanan sa buong kalupaan. Pangalawa, akayin ang mga tao tungo sa matuwid na pananampalataya upang magkamit ng buhay na walang hanggan. At pangatlong objective ng kongregasyon ay igalang at tumupad sa mabuting layunin ng pamahalaan. Si President Duterte, hinirang niya ng Diyos. At sabi niya mga iskopos, hihirang ako ng isang pangulo na gagamit ng kamay na baka. Maniwala kayo o hindi, mas maganda ang buhay nating Pilipino noong panahon natin. Kaysa ngayon, nakaka-recover na tayo dahil ni Duterte. At kung hindi pa natin pagkakaisahan na si Bongbong ay mapaupo bilang Pangulo ng Bansa, mananatili tayo lalo sa kabinet. Halos laganap na ang komunista dito sa bansa. Dahil for 30 years na naghari ang mga tila. At kayo makakita, sino ang kinakasihan ng Diyos? Sino ang pinapatnubayan ng Diyos? Yung naninira o yung nagsasawalang ibo? Yung nagsasawalang ibo, yan doon ng Diyos. Yung naninira, wala doon ng Diyos. Dapat yung maintindihan yun. Kaya, kung may pandinig kayo, din ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia, paano maging maliwanag ang iyong isipan para maingatan ang iyong kaluluwa? Mag-aaral. Mag-aaral kayo ng salita ni Kristo. Aral at turo ni Kristo, kailangan ito'y malagay lahat sa ating puso at isipan. At sa ganon, kung sagana sa karunungan ni Kristo ang ating isipan, kahit andyan ang mga tukso, makokontrol mo ang iyong sarili. Dahil ang turo ni Kristo ay ganito, sa inyong pananampalataya, idagdag ang kabutihang asal. Sa kabutihang asal ang kaalaman.
Sa kaalaman ng pagsusupil sa sarili. Sa pagsusupil sa sarili ang katatagan. Sa katatagan ang kabanalan. Sa kabanalan ng pagmalasakit sa kapatid. At sa pagmalasakit sa kapatid ang kapatid. Nakasulat yan sa 2 Pedro, Kabanatang 1, talatang 5 hanggang 7. Yun ang dapat natin idagdag sa ating pananampalataya. Una-una, kabutihang asal. Pag sinabi kabutihang asal, marami tayong bahagi ng katawan. Lahat ng bahagi ng ating katawan may asal. Sikapin natin, lahat ng ating bahagi ng katawan ay nagtataglay ng mabuting asal. Kahit ang pilay, may asal yan. Mata, may asal yan. Pag nagalit, ang didila, di ba? Ang dila, ang sama ng asal niyan. Ang dila. Kahit ang labi mo, ang ganda-ganda, may asal din yung masama pagka hindi mo alam ang tama. At mabuting asal. Tayong lahat ay bahagi ng katawan ni Kristo. Lahat tayo nandito. Tayo'y bahagi ng katawan ni Kristo. Si Kristo ang ulo. Sino ang dapat masunod? Elder Ganelo. Kristo. Ha? Katawan o ang ulo? Ulo po. Ang ulo. Wala ang ulo. Ano ang sabi sa Aklat ng Mga Ngaral, chapter 10, verse 2? Ang matalino ay inaakay ng kanyang isipan tungo sa kabutihan, ngunit ang mangmang ay hinihila ng kanyang damdamin tungo sa kasamaan. Kaya pagka tayo nagagalit, ito pagaganahin, huwag ang damdamin. Pagka damdamin ang pinagana, andoon yung paghatol, paghama, pagmura, pagsasalita ng mga pangit na salita na hindi kapakipakinabang sa nakaririnig. Kaya sikapin natin na matutunan ang aral ito upang hindi man natin napaginsakdal ang ating pananampalataya sa second mystery, mapaginsakdal natin ngayon sa third mystery, sa pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. At merong gabay si Amang Iskopkos, the summary, ang summarize ng lahat ng aral na ito ni Kristo ay ang batas paglinis. Alisin ang kapalaluan, alisin ang kataasan, alisin ang kaharutan, alisin ang karamutan, alisin ang init ng ulo, alisin ang ingit sa kapwa-tao, manatiling maamo. Dahil sa Yesu, tinawag na maamong kordero ng Diyos. Ito ang susi, manatiling maamo. Huwag hahatulan ng kapwa-tao, huwag hahamakin ng kapwa-tao, huwag gagawin sa iyong kapwa, ang di mo nais gawin sa iyo. Patawarin ang sa iyo ay nagkasala. Hindi tayo magkakamit ng maliwanag na kaisipan kung kulang tayo sa salita ng Diyos. Kaya nga, ang sabi ng Banal na Espiritu, kung may pandinig kayo, dinggin nyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Lumulubog siya. Sa wakas ng panahon, ang sabi sa aklat ni Joel, ibubuhos ko ang aking Espiritu sa lahat ng tao, bata man o matanda, babae man o lalaki, pati sa mga alipin. Yan ang maliwanag sa sinasabi. Ang sabi ng mga bulaang guro, nangyari na yan ang panahon ng mga apostol. Ang sabi naman ng Aklat ng Mga Ngaral, chapter 1, verse 9. Ang naganap noon ay nangyayari ngayon. Paulit-ulit lamang ang lahat ng pangyayari sa ibabaw ng daigdig. Ang sabi ng iba, hali kayo, ito'y bago. Ngunit, naganap na yun noong hindi pa tayo tao. Kaya itong nangyayari ngayon, naganap ito sa panahon ng mga apostol noong hindi pa tayo tao. Ngunit inulit ni Amang Iskopkos sa panahon ito upang tayo man, tulad sa mga Hudyo, mayroon siyang nahirang doon. Dito sa lahing Pilipino ay meron din siyang hihirangin. Ito ang mga tatanggap sa kanyang bagong pangalan, sasamba sa Espiritu katotohanan, at gaganapin o pagsisikapang paging ganapin ang kanyang pananampalataya sa pangalan ni Amang Iskopkos. Sa tulong ng Panginoong Jesucristo, ang kanyang aral at turo at halimbawa, iyon ang ating panunlaran. Dahil ang sabi sa aklat ng Kolosas, si Kristo ang anyo at larawan ng Diyos na hindi nakikita. Marami pa akong gusto sabihin sa inyo, magkakapatid. Pero, pwede naman tayo inulit. Kasi, ang tao mainisin. Sa Roman Catholic, sanay tayo sa 45 minutes, tapos. Kaya mga Iskopkos, 3 oras na hindi pa ako matapos.
Pero hindi ko gagawin 3 oras. Baka kayo magutom. Pati tayo magutom. No? Pero tandaan ninyo, pinusog ko muna kayo sa inyong kaluluwa. Mamaya naman, ano yan? Ang pumapasok dito, tumutuloy sa tiyan at iluluwi. Ngunit, ang pumapasok dito at tumutuloy sa puso, iyon ang magbibigay sa iyong kaluluwa ng magandang ang tiyan natin, tiyan ito ng mga pagkain na bubulok. Ito bibig. Ito naman ang bibig ng ating kaluluwa at ang puso ang tiyan ng ating kaluluwa. Kaya kailangan namnaming mabuti ang salita at ituloy sa puso. Pag sinabing inilagay sa puso, ito'y makikita sa gawa. Pag sinabi mong nasa puso na pero lihis ang gawa mo, sinungaling ka. Ang nasasabing nasa puso niya na ang aral ni Kristo, ito'y nakikita sa gawa. Ngunit kung hindi, iba ang nakikita sa iyong gawa, sinungaling ka. At kung ikay nagsisinungaling, nagkakasala ka ba? Yes, nagkakasala ka. Kaya lahat tayo ay madaling magkasala. Sa isip lamang, sa salita, ay nagkakasala. Kaya lagi niyong isipin, mga kapatid, may asawa na ba lahat ng ito? Opo. Ilan ang apo mo? 8 po. 8? Nasaan yung 8? May pasok May po mga ay pasok. online po. Nagpe-face to face na ba? Naka-online po. At least, May 2 po dyan. okay. Gusto ko ipaunawa lang sa inyo na mabuti. Dahil minsan lang naman to. Sa ngalan ng Ama, ang patotoo na iniwan sa lupa, lumang tipan. Sa ngalan ng Anak, ang patotoo na iniwan sa lupa, bagong tipan. Sa ngalan ng Espiritu Santo, ang pinapatotohanan nito ay ang Apokalipsis. Ang huling aklat na ipinakita sa pangitain ni John the Beloved ng Panginoon sa Patmos Island. Kaya siyang si John the Beloved ang sumulat na Revelation. At ito ang magaganap sa wakas ng panahon. At may lihim ba ang Diyos? Mayroong lihim ang Diyos. At ito ang lihim ng Diyos. Chapter 10, verse 1 to 4. 3 and 4 na lang babasahin ko. Sumigaw siya at ang kanyang tinig ay parang atungal ng leon. Tinugon siya ng dagundong ng 7 kulog. Nang matapos ang dagundong ay susulat sana ako. Ngunit narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsabi, ilihim mo ang sinabi ng 7 kulog. Huwag mong isulat. Kaya hindi nakasulat dito ang sinabi ng 7 kulog. Pagdating ng Espiritu Santo, tutulungan niya kayong maunawaan ng buong katotohanan. Magwiwika siya ayon sa kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Aklat 3 ng Juan, Kabanatang 16, Talatang 13. At sinasabi niya ang Scotus, ang sinabi ng 7 kulog ay ang aking lihim na pangalan. Ang lihim na pangalan yan ay Scotus. Sodonai, Keria, Omnipotente, Patri, Pisayo, Teia, Sodom. At may patotoo na siya magbibigay ng bagong pangalan. Revelation chapter 2, verse 17. Kung may pandinig kayo, ay dinggin niyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Sa magtatagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago at ng isang batong puti. At sa bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan, walang makakaalam, kundi ang tumatanggap. Kaya ano yung batong puti? Puso ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, ni Amang Scopus, tanggapin natin siya sa puso, huwag sa bibig lang. Kailangan sa puso. Pag sinabi sa puso, andoon yung gawa, andoon ang pagsunod. Dahil kung hindi ka susunod, wala kang kaligtasan. Nakasulat sa aklat ng Hebreo chapter 5, verse 8 and 9. Bagamat siya anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamagitan ng pagtitiis. At nang maganap niya ito, siya naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa kanya. Kaya tayo mo yan ang susunod. Kaya kung hindi tayo susunod, wala pa rin tayong kaligtas. At pagiging sumunod, you are a born-again Christian. Naisilang ka sa tubig at sa Espiritu dahil nakinig ka ng salita ng Diyos, natutunan mo ang aral ni Kristo, hindi yung aral lamang ng Friday ang iyong natutunan. At dahil diyan, dahil ikay may sisilang na sa tubig at sa Espiritu, you are tagumpay ka. At ikaw ay isa sa pagkakalooban ng katawang ang langit.
na hindi na makatitikim ng kamatayan sa anumang uri ng forma. Kailangan ba tayo isilang na muli? Yes. Aklat ng Juan, sa aklat ng Juan chapter 3, ay ganito ang sabi. Isahin ko sa inyo. Sabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ani Jesus, maliban na ang tao ay panganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo. Lahat ay kailangang ipanganak na muli. Paano ang panganak ng muli? Pagsilang ng muli, paano? Ang sabi sa aklat ng 1 Pedro chapter 1 verse 23, sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng tao, hindi sa pamamagitan ng narin, kundi sa bisa ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Amen. Amen. Salita. At mamaya, bibigyan ko kayo ng leaflets. Pag-aralan nyo mabuti para lumalim ang inyong maramdaman na si Amang Iskopos ay buhay na sumasabi. Naghahanap ng mga anak na sa kanya'y magpapasakop sa bukas ng kanya. Ang mananampalataya ay tatlong klase. Malamig, maligamgam, at mainit. Yung maligamgam, hindi ito kinalulugdan ng Diyos. Yung malamig at mainit ang kinalulugdan niya. Ano yung malamig? Ito yung mga tumatanggap. Sumasamba linggo-linggo. Kasi dapat nyo maintindihan, igalang natin ang Sabat. Ang ating pinakasabat bilang Kristiyano ay unang araw ng salinggo. Ang unang araw ng salinggo sa Pilipino, sa ating lahi ay Sunday. Yun ang unang araw ng salinggo. Ang iginalang naman ng mga Israelita ay ikapitong araw ng salinggo. Sa kanilang kalendaryo, ang ikapitong araw ay Biyernes. Ang unang araw sa kanilang kalendaryo ay Sabado. Ang ating naman, ang ikapitong araw natin bilang Pilipino, Sabado. Yun ang ikapitong araw natin. Kaya magkaiba yung kalendaryo ng Hebreo at kalendaryo ng Kristiyano. Puno Lopez. Magkaiba. Kaya dapat nyo maintindihan kung kayo man ay hindi makapunta sa santuaryo dahil hamak ang ating santuaryo. Ang sabi niya mga Iskopos, aanuhin ko malaking templo kung ako'y kinakalaka lang. Mas gugustuhin ko ang isang hamak na lugar. Doon ako'y bababa kung ako na may dinadakila at ginagalang. Katulad ng ating kasabihan tao, mabuti pa aanuhin mo ang palasyo kung nakatira ay kuwago, mabuti pa ang kubo kung ang nakatira ay hago. Kaya dito, kaya mga Iskopos, gustuhin mo namin na kami ay magpaganda ng santuaryo tapos ka. Dahil lahat ng serbisyo ay kaya tulong-tulungan lamang ang aming ginagawa. Nagtutulungan-tulungan. Pero yung aming Mother Temple na giniba pa naman dahil sa world widening, sarili kong pera yun. Galing sa real estate. Kinita ko sa real estate. Pero sa alit na bahay ko ang ipagawa ko, ang pinagawa ko ay templo. Para mabigyan kapurihan si Amang Iskopos. Pero hindi ko sukat akalain na yun pala ang sinasabi niya, may mga magigibang templo. Ano lang, pala yung templo mismo ng ministeryo ang magigiba. Pero sa awa at habag ng Ama, kahit paano, kahit maliit na kapagpagawa pa, hindi ako ng isang bagong santuario maliit na. Kaya sana, kung kayo ay hindi na magawang pumunta sa santuario natin dito, pwede kayo manood sa Facebook. Carol Balubar Tabing. Pwede yung kay Victoria, Maria Victoria. Kuwan din yun. Meron din kay sino pa yung mga may account para sa mga banal na misa ay YouTube. Pwede kayong manood. At alam ko naman hindi pwedeng iwanan ang inyong ina sa kanyang kalagayan. Kaya sana lakas mo loob mo, hindi pwedeng kami lang ang laging magsusumamo kay mga Iskopos.
para nawa na yung panag-init o yung pangarap mo, naisip mo na wala ka ng karamdaman mangyari. Basta lakas ng mga loob mo, huwag kang matakot. Gusto namin kasama ka, lalo na pamilya mo. Gusto namin kasama ka pa. At makita mo paano ang mga apo mo ay maglalakihan at maging professional. Ay isang kaligayahan ng isang magulang. Dahil naramdaman ko yun sa akin ngayon. Ayoko pang matanda sa mga apo. Dahil sa aking mga apo, ay gusto ko pang mabuhay. No? Kaya isa yan sa nagpapalakas sa ating nanganuno, sa ating mga lola, sa ating mga lola. Nagpapalakas ang ating mga apo. Kaya maging inspirasyon mo sila, una si Ama, at ang iyong mga apo, at ang iyong mga apo. Para ikaw ay maghangat pa na lumakas, gumaling, may pagkalaw niya mga Scopus ang mahabang buhay sa iyo. Kapatid na Elder Gisenta, Uway-Uway. Hindi ako daling sa operating room eh. Ganun. Hindi man lang ako nahilo. Pero alakatapos ang mga skapos. Eh marami na nalaki sa iyo. Marami na nalaki para sa iyo. Ang mga skapos, hanggang di ko na naalaan ang opera. Nakasabi pala. Magtiwala ka. Pagka sinabi niya, ginusto niya Ama, saglit lang yan. Isang gano'n lang naman. Kaya lang, ang hanap sa atin ng Ama, paano tayo sasamo magtitigan. Kasi ang gusto natin, pagka isang hingi, ay ito agad. No? Tinitingnan ng Ama ang ating katigaan. Gaano tayo katapat sa ating hingi. Dahil ang matiga, yung sugat, kinakagat ko. ang matiga, may nilaga, di ba? Kaya tandaan natin sa inyong mga kapatid, huwag tayong magsasama. Wala sa amin ang kapangyarihan para ibigay sa inyong ina ang buhay at kagalingan. Kami sumasamo rin. Humingi kay Amang Scopus ng awa at habag para sa inyo. Para humaba pa ang buhay at maalis ang karamdaman na nasa kanyang katawan. Pero sinisigurado ko naman sa inyo mga kapatid, mawala man ang katawang laman, mananatiling buhay ang iyong kaluluwa. At magkakamit ito ng buhay na walang hanggan. Na ikalulungkot man natin sa hinaharap, lahat naman tayo na pupunta. Kailangan din natin matanggap at handa tayo. Nakunawain niyo mga kapatid, huwag kayong mawawalan at huwag kayong manghihina. Dahil kung mawala ang inyong ina ay wala na rin kayo. No? Kung mahal nyo ang inyong ina, itutuloy nyo ang kanyang pinamamalas. Huwag kayong, hindi ko sinasabing mawala siya, ha? Ang aking sinasabi, yung preparasyon, handa tayo natin. Kahit ako, katulad kagabi, bakit hindi kasama yung mag-asawa? Nasa misyon kami. San Juan, from Santo Tomas, Cabuyao, Laguna, nagtuloy kami ng San Juan, Batangas para lamang sa isang misyon na isang may karamdaman din na dapat ay lumakas. Pero patapos, mapakita ng konting kaligayahan sa amin dahil sabi, magaling na ako. Nagaganoon niya na kamay niya. Gawa ng kami dumating na ganoon. At ayaw nung kukuha nila. Na iba't nagaganoon niya na. Paggabi. Kaya tuwa yung kanyang mga mahal sa buhay. Kaya at sabi niya, sisimba na ako. Sabi, huwag muna. Kaya siya umayos ng mabuti bago ka sumimba. Magpupuri na lang tayo rito sa inyong tahanan at mananalangin tayo kay Amang Scopus para may pagkalap sa iyo ang complete na kalakasan at kagalingan. Dahil na-stop siya. Kalahati ng katawan ay para pansin. Pero napagsikapang kagabi ni Ama na magbigay ng isang matibay na patotoo. Sa isang hipo lamang ay may nangyaring improvement. At hindi makapagpa-therapy kasi mahirap. Kaya naisipan namin na in emergency situation ay pumunta kami tumuloy. Ay nakarating kami, nakauwi kami. Alas 2 ng madaling araw. Nakatulog ng alas 3:30. Kailangan bumangon ng 5:30 dahil ayaw kong masira sa aming naipangako na kami darating. Una, gusto kong makita ang ina. Masirayan ang kanyang mangiti.
na masaya at malakas. Nadidikwato ko na nga ngayon. Pinatulog ka lang kaya ma'am, buti nagising ka pa nga eh. Mabuti nga nagising ka pa. Dati hindi ko po nakikikilos. Okay, sige basta. Ganun na itukan mo sa ama. Ha? Walang posible sama, sigit lang yung sama. Pagka ginusto niya. Pero kung tayo nahingi, na susumamo, pakitang tao lamang, balat kayo, wala tayong ma. Ang panalangin ng taong matuwid ay dagling dinidilig ng Diyos. Kaya kailangan matuwid din tayo totoo sa ating sarili. Hindi tayo natutumbay. Amen? Purihin ang Diyos. Yun lamang mga kapatid. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sa isa, dalawa, tatlo, apat, anim na mahal mo sa Alis-alika manugang mo. Dalawa. Salamat sa inyo. Sana maulit pa ito. Maulit pa. At huwag kayong mag-alala. Hindi ko hahaba. Kasi sa akin, 3 oras ay very short. Pero dito, 2 oras lang ating gagawin. Baka wala pa. Kung maliban na lang, dumating si Amang Scope ko sa ating kapatid na Joseph, ay paramdam niya na andito siya kasama natin sa oras na ito ng ating pagdakila at pagpupuri sa kanya. Lahat ay naking naniyahan at tumayo at ilakad ng mga kamay sa pagdarasal ng credo.